Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay naging dahilan para questionin ng maraming tao sa United Kingdom ang kredibilidad ng mga Filipino nurses na nagtatrabaho doon. Ang karaniwang sinumpaan ng mga tao na pumapasok sa medical field na do no harm ay di umanong hindi isinapuso ng tinagurian nilang Angel of Death na Filipino nurse na pag-uusapan natin ngayon. Hati ang mga tao sa resulta ng paglilitis na ginawa sa UK. Ang ibang Filipino nurses ay nagsasabi na si Chua ay inosente at naging scapegoat lamang ito. Ang iba naman, lalo na ang mga tao sa United Kingdom, ay sinasabi na siya ay guilty. Sabay-sabay nating balikan ang kaso ng isa nating kababayan sa United Kingdom na si Victorino Chua. Ipinanganak si Victorino Chua noong October 30, 1965 sa Caloocan City sa Maynila. Siya ay pangatlo sa kanilang 6 na magkakapatid at ang kanyang mga magulang ay sina Juanita at Angel Noblo Chua Sr. Ang kanyang ama na si Angel ay nagmamay-ari ng computer business at kilala bilang isang babaero. Bukod sa kanilang pamilya, ang kanyang ama ay merong pang 3 pamilya. Bilang isang general manager/owner ng kanyang sariling negosyo, hindi naging problema kay Angel na suportahan ang kanyang 4 na pamilya. Pero ang hindi niya kayang ibigay ay sapat na oras para makasama niya ang mga ito. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, siya ay napunta sa poder ng kanyang lola habang ang kanyang ibang mga kapatid naman ay napunta sa iba nilang kamag-anak. Ayon sa kanyang 13 pahinang sulat na kalaunan ay ginamit sa paglilitis laban sa kanya, ikinuwento niya na noong siya ay bata pa lamang, ang kanilang mga kapitbahay at ibang mga tao ay kinaiinggitan ang estado ng kanilang buhay. Pero ang hindi alam ng mga ito ay kinasusuklaman niya ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang ama dahil madalas nitong pagtuunan ng pansin ang kanyang mga kalaguyo. Si Chua at ang kanyang nakakabatang kapatid na si Narciso ay napunta sa poder na kanyang lola at tiyuhin. Nakikita lamang niya ang kanyang ama 1 o 2 beses sa isang linggo kapag binibigyan sila nito ng allowance. Ang iba naman niyang kapatid ay nakikita lamang niya kapag may mga okasyon tulad ng mga birthdays, Pasko at Bagong Taon. Nang siya ay tumuntong ng high school ay natuto siyang uminom ng alak, gumamit ng ipinagbabawal na gamot at gumawa ng mga ilegal na bagay. Ayon sa ulat, ginawa ng kanyang lola ang lahat upang mapapayag si Chua na pasukin ang medical field dahil gusto nito na magkaroon nito ng magandang buhay. Noong una ay ayaw ni Chua pero nagbago ang lahat noong 1986. Ang 21 taong gulang na si Chua ay nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang ama nang atakihin ito sa puso na agad nitong ikinamatay. Dahil ang kanyang ama ang breadwinner ng kanilang pamilya, naging sanhi ito ng mental awakening para sa kanya at napagtanto niya na dapat siyang makatapos upang makakuha siya ng magandang trabaho na magbibigay ng magandang sahod sa kanya upang masuportahan ang kanyang pamilya. Tinanggap niya ang alok ng kanyang lola at nag-aral siya para maging isang nurse sa Metropolitan Medical Center sa Maynila. Pero dahil sa may kamahalan ang tuition fee sa eskwelahan na ito, kahit hindi niya gusto ay nagdesisyon siya na lumipat sa Manila's Metropolitan Hospital School of Nursing. Ang kanyang araw ay magsisimula ng 4:00 ng madaling araw at papaliguan niya ang kanyang lola pagkatapos ay diretso na siya sa eskwelahan. Ayon sa kanyang pamilya, dahil sa dami ng ginagawa nito sa eskwelahan, ay lagi itong umuwi ng 7:00 ng gabi. Kahit mahirap ang kanilang kursong nursing, si Chua ay hindi naman nahirapan na makipagkaibigan sa mga staff at doctor sa ospital na may magandang benepisyo sa kanilang pamilya.
dahil kadalasan ay nakakakuha sila ng libreng serbisyo mula sa mga ito. Nakapasa si Chua sa final exam at siya ay opisyal na naging nurse. Agad siyang nakakuha ng trabaho sa Galang Medical Center bilang isang nurse, pero meron din siyang ibang source of income tulad ng pagbebenta ng mga supplements, mga damit at electronic gadgets. Sa parehong ospital na rin niya nakilala ang kanya naging asawa na si Mary Ann na kapatid ng isa sa kanyang mga pasyente. Pero isang araw ay tinanggal siya sa trabaho dahil di umano ay parte siya ng union ng mga nurses sa ospital. Pagkatapos niyang mawalan ng trabaho ay pinasok ni Chua ang pag-buy and sell ng mga sasakyan. Habang siya ay abala sa kanyang negosyo, siya ay inalok ng isang nursing position sa Metropolitan Medical Center na agad niyang tinanggap. Ito ang kanyang pinagtrabahuhan ng ilang taon, pero siya ay pansamantalang tinanggal sa kanyang trabaho dahil isa sa kanyang mga kasamahan ay inakusahan siya ng pagnanakaw. Ayon dito ay ninakaw ni Chua ang kanyang pera na nagkakahalaga ng 1,070 pesos na mahigit kumulang 3,000 pesos ngayon. Mariing itinanggi ni Chua ang paratang ng kanyang katrabaho at naiinis siya dahil para sa kanya, hindi sapat ang kanyang kinikita sa hirap at stress na dulot ng kanyang trabaho sa ospital. Noong panahon na yon, ang kanyang kinikita bilang isang nurse ay 200 pesos lamang kada araw na mahigit kumulang na 600 pesos ngayon. Noong 1996, pinakasalan niya ang kanyang noong nobya na si Mary Ann at ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 2 anak. Habang gumugulong ang investigasyon sa Metropolitan Medical Center, ay nakaisip na mga ibang bansa si Chua dahil para sa kanya ay walang mangyayaring maganda kapag siya ay nanatili sa Pilipinas. Sa kanyang paghahanap ng bagong oportunidad, nakita niya ang isang ad mula sa isang dyaryo na ang gobyerno ng United Kingdom ay naghahanap ng mga dayuhang nurses mula sa iba't ibang dako ng mundo upang magtrabaho sa mga ospital doon. Noong 2002, ang investigasyon ng Metropolitan Medical Center kay Chua ay na-dismissed dahil sa kakulangan ng malakas na ebidensya. Nang parehong taon, si Chua ay agad na nag-apply sa isang ad sa dyaryo na naghahanap ng mga nurse na madidistino sa isang elderly facility sa UK. Binayaran niya ang isang fixer ng 136,000 pesos upang mag-asikaso ng kanyang mga dokumento. At pagkatapos lamang ng ilang linggo, noong February 2002, si Chua kasama si Mary Ann at ang kanilang 2 anak ay sumakay ng eroplano papuntang London para sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Nakakuha siya agad ng posisyon sa Newlands Care Home sa Manchester at pagkatapos ng kanyang training, inirekomenda ng supervisor na si Chua ay nakapasa at maaari nang magtrabaho sa anumang ospital sa buong UK. Pero bago siya tuluyang makapagtrabaho, siya ay hiningan muna ng mga dokumento na magpapatunay na siya ay may karanasan bilang nurse. Ang mga dokumento na ipinakita ni Chua ay photocopies lamang at kalaunang natuklasan na peke ang mga ito. Hindi lamang sa kanyang dokumento may anomalya, pero napatunayan din na may pagkukulang ang mga tao na nag-check ng mga ito sa ospital. Noong 2003, siya ay naging ganap na registered nurse sa UK at nakapagtrabaho siya sa Newlands Care Home, pero makalipas ang 4 na taon noong 2007, siya ay lumipat at nagkaroon ng pansamantalang posisyon bilang bank nurse sa National Health Service o NHS. Pagkatapos ng 2 taon, lumipat ulit siya at nagkaroon ng permanenteng posisyon sa Stepping Hill Hospital. Dahil sa dami niyang karanasan, hindi gaanong chinek ng mga ito ang background ni Chua. At ang pagkakamaling ito ay kalaunang naging sanhi ng kontrobersya at pagkwestiyon ng mga tao sa United Kingdom sa kredibilidad ng mga nurses na nanggagaling sa Pilipinas. Ang Stepping Hill Hospital ay makikita sa Manchester. Ito ay merong 800 mga hospital beds at may halos 4,500 empleyado na halos kalahati dito ay mga nurses. Noong si Chua ay naging empleyado ng ospital, siya ay 46 na taong gulang na at meron siyang 2 dekadang karanasan bilang nurse. Kaya kung titingnan mo sa papel at mga dokumento, siya ay dalubhasa na sa kanyang ginagawa.
Pero ang kanyang mga katrabaho, pasyente at maging ang dati niyang supervisor ay iba at kabaligtaran ang sinasabi tungkol sa kanya. Sa recommendation letter mula sa kanyang huling supervisor, si Chua ay di umanong hindi pala kaibigan at kalimitan ay hindi siya gusto ng kanyang mga pasyente. Ayon dito, inilagay niya sa pangangalaga ni Chua ang isang matanda na ginagamot dahil sa problema nito sa paghinga. Ayon sa matanda, nilalagyan ni Chua ng cream ang kanyang puwetan gabi-gabi kahit pilit ang pagtanggi nito. Inireport ito ng matandang pasyente sa ospital pero na-dismissed lamang ang kaso. Isa pang insidente ang natatandaan ng supervisor ay nang nakaaway ni Chua ang anak ng kanyang pasyente na si Anna Dodd. Inireklamo nito si Chua dahil tumanggi ito na bigyan ang kanyang ina ng heart monitor. Dahil sa insidente, pinagalitan si Chua ng kanyang supervisor at sa galit nito ay di umunoy pagkatapos ng kanilang usapan ay pumasok ito sa isang bakanteng kwarto at doon nito inihagis ang heart monitor. Bukod sa mga akusasyon mula sa kanyang mga pasyente at kapamilya ng mga ito, ang mga katrabaho din ni Chua ay may reklamo din tungkol sa kanya. Ayon sa mga ito ay mahilig mameke ng mga pirma si Chua para di umano'y makakuha ng mga gamot para sa kanyang sarili. Pero ang mga aligasyon na ito ay hindi na imbestigahan. Noong 2008, naging opisyal na citizen si Chua sa UK na nakatulong sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho sa Stepping Hill Hospital. Pero sa likod ng kanyang matagumpay na pagpunta sa UK at pagkakaroon ng maganda niyang buhay kasama ang kanyang pamilya, si Chua ay di umano'y nagkaroon ng depresyon na ayon sa report ay tinangka niyang gamutin gamit ang mga sleeping pills at mga painkillers na kanyang ninanakaw mula sa pharmacy ng ospital. Nang madiskubre ng ospital ang kanyang ginagawa, inutusan siya na pumasok sa isang counseling at tinulungan siya ng occupational health team ng Stepping Hill. Sa proseso ay sinabihan nila si Chua na isulat ang lahat ng kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng kanilang session ay nakapagsulat ito ng 13 pahinang sulat na pinamagatan niyang The Bitterness Nurse Confession. Nakalaunang ginamit ng mga otoridad laban sa kanya bilang di umanong confession letter nito. Kahit lumala na ang kanyang depresyon, ang occupational health team ay hindi inalertuhan ang supervisor ni Chua sa kanyang kondisyon. Kaya ito ay nagpatuloy pa rin sa kanyang routine. Siya ay inilagay sa night shift at itinalaga na magbantay at umalalay sa wards A1 at A3. Ang mga pasyente sa ward na ito ay binibigyan lahat ng saline solution. Noong June 2011, di umano ay binutasan ni Chua ang mga saline solution bag at sinisingitan niya ang mga ito ng hypodermic syringe. Ayon sa mga pasyente ay kapag tinatanong nila si Chua kung ano ang ginagawa nito, ay sinasabi nito sa kanila na pinapalitan lamang niya ang saline solution. Pero ayon sa mga otoridad, ang hindi alam ng mga pasyente ay ang saline solution ay meron ng halong insulin. Ang pinaghalong saline solution at insulin ay delikado sa mga pasyente na mayroong diabetes dahil konting patak lamang ng insulin ay magdudulot ng pagbaba ng glucose. Kung ang glucose o sugar level sa katawan ng isang tao ay biglang bumaba, maaaring maging sanhi ito ng hypoglycemia. Kapag nanatiling mababa ang glucose ng isang tao ng mahabang panahon, maaaring mawalan ito ng malay at ang pinakamalala ay makomatose ito. Ang di umanong unang biktima ni Chua ay si Mrs. Walsh na ipinasok sa ospital noong June 27, 2011 at ito ay inilagay sa Ward A3. Siya ay ginagamot sa sakit na COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Siya ay nakakausap pa nang ito ay ipinasok sa ward, pero nang siya ay ililipat na sa ibang ward, ay nakita na lamang na siya ay wala ng malay sa kanyang wheelchair. Ayon sa record, siya ay ginamot ng 2 beses dahil sa biglaang pagbaba ng kanyang sugar level. At dahil sa akala ng ospital na ito ay ordinaryo lamang, hindi ito inimbestigahan. Pagkatapos ng 2 linggo, 5 pasyente sa Ward A1 ang nagkaroon ng parehong sintomas katulad ni Mrs. Walsh. Lahat sila ay lumala ang kalagayan dahil sa biglaang pagbaba ng kanilang glucose.
Ang mga nurses at doktor ay nagtaka dahil karamihan sa mga ito ay walang history ng hypoglycemia. Ang isa sa 5 pasyente ay ang 67 taong gulang na si Philip Jones. Siya ay nasa ospital dahil ang antibiotic na nareseta sa kanya para sa kanyang skin infection ay hindi gumagana. Noong July 10, siya ay na-admit at binigyan siya ng saline bag. Pero wala pang 10 segundo ayon kay Philip, ang kanyang katawan ay biglang nag-init. Agad siyang tumayo para pumunta sa banyo pero hindi na siya nakaalis sa kanyang hinihigaan dahil hindi na siya makahinga. Ang mga nurses ay agad siyang tinulungan at binigyan siya agad ng glucose. 5 hypoglycemic attack sa isang ward sa loob lamang ng isang gabi ay sapat na para magtaka at magkaroon ng suspecha ang mga nurses. Noong July 11, isang nurse sa Ward A3 ang nakapansin na ang saline bag na kanyang i-administer sa isang pasyente ay medyo malabo kaya nang tiningnan nila ang ibang saline bag sa storage room ay karamihan sa mga ito ay tumutulo dahil may mga butas na ang mga ito. Dahil sa takot na ang lahat ng mga saline bags ay kontaminado, pinalitan ng ospital ang lahat ng mga ito. At para masigurado na ligtas ang mga ito, naglagay din sila ng lock sa storage room at inatasan nila ang 2 nurses na kapag may nag-request ng saline bag, ay kailangan nilang i-record at pirmahan ang mga request forms. Ang mga kontaminadong saline bags ay ipinadala ng Stepping Hill Hospital sa Quality Control Department ng NHS. Sa loob lamang ng ilang oras ay bumalik ang resulta at nakumpirma nila na ang mga ito ay may halong mga insulin. Ayon din sa internal investigation ng ospital, sa loob lamang ng 4 na linggo, mahigit 20 pasyente ang nabigyan ng mga saline bag na kontaminado. At sa kasamaang palad, 3 pasyente mula sa Ward A1 ay pumanaw. Lahat sila ay nakitaan ng mababang glucose. Dahil sa pagkamatay ng 3 pasyente, agad inalertuhan ng ospital ang mga kapulisan. Agad nagtalaga ang kapulisan ng 60 detectives sa kaso. At para naman sa karagdagang seguridad, naglagay sila ng mga armadong pulis sa labas ng bawat kwarto at hallway sa ospital. Ang mga nurses naman ay inutusan din na dapat sila magtrabaho ng may kasama kung mag-a-administer sila ng mga gamot sa kanilang mga pasyente. Noong July 20, 2011, inanunsyo ng mga kapulisan na nadakip na nila ang 27 taong gulang na si Rebecca Layton. Siya ay nurse na naka-assign sa A1 at A3 wards. Sinampahan siya ng kaso pero nakulong lamang ito ng 6 na linggo dahil ang prosecutor ay ibinasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya na magpapatunay na si Layton ang may sala sa panlalason at pagkamatay ng 3 pasyente. Noong December 30, 2011, mahigit 5 buwan nang pumutok ang issue, si Theresa Bailey ay isinugod sa ospital dahil nahihirapan itong huminga. Isang nurse ang nakapansin sa prescription chart nito na ang mga dosage ng mga gamot ay binago. Kung hindi ito napansin ng nurse, ay magiging sanhi ito ng atake sa puso, stroke o kaya naman ay masira ang kidney ng pasyente. Noong January 2012, ang lahat ng order ng mga gamot sa lahat ng pasyente sa Ward A3 ay halatang binago. Hindi nila mailink ito sa isang tao pero ginamit nila ito para tingnan ang isang grupo ng mga nurses na nakatalaga sa Ward A3. At isa sa mga nurses sa ward na ito ay si Victorino Chua. Noong January 5, 2012, si Chua ay inaresto ng mga kapulisan sa kanyang bahay sa Stockport, England. Base sa warrant of arrest ng mga pulis, inaresto nila ito dahil siya ang di umunong nagbabago ng mga gamot sa medication chart ng mga pasyente. Si Chua ay pansamantalang nakalaya dahil lahat ng ebidensya laban sa kanya ay circumstantial at walang physical evidence o malakas na ebidensya ang mga investigador laban sa kanya. Hawak ang search warrant, hinalughog ng mga kapulisan ang bawat sulok ng bahay ni Chua. Sa kanyang kwarto ay nakita ng mga ito ang 13 pahina na kanyang isinulat na may pamagat na The Bitterness Nurse Confession. Sa loob nito ay nakalagay kung gaano niya kinasusuklaman ang kanyang pinagdaanan noong siya ay bata pa lamang.
Nakalagay din sa sulat na hindi niya gusto ang kanyang mga pasyente at kanyang mga katrabaho. Ayon sa kanyang sulat ay akala ng mga tao na siya ay mabait, pero ang totoo ay may itinatago siyang kasamaan. Tinawag din niya ang kanyang sarili bilang Angel of Death. Nang mabasa ng mga investigador ang sulat, inisip nila agad na ito ay ang confession letter ni Chua. Kaya noong March 28, 2014, muling inaresto si Chua at opisyal siyang kinasuhan ng murder sa 3 pasyente na namatay at bukod dito ay kinasuhan din siya sa pagtangkang paglason sa iba pang mga pasyente. Sa paglilitis ay ginamit ng Crown Prosecutor ang sulat na kanyang ginawa at inilarawan siya nito bilang isang narcissistic psychopath. Kinumbinsi din ng prosecutor ang jury na ang paglason niya sa kanyang mga pasyente ay ang paraan ni Chua para ilabas ang kanyang galit sa mga ito at sa kanyang mga katrabaho na nabanggit niya sa sulat. Binanggit din niya ang isang pangyayari na nagdiin kay Chua. Ayon dito ay ang pasyenteng si Jack Billy ay na-admit sa ospital. Malimit itong nagsusuka at dahil sa hindi ito makahinga, ay malimit itong sumigaw at tanggalin ang kanyang saline drip. Kaya di umano ay nilagyan ni Chua ng insulin ang IV nito para manahimik na ang matanda. Sa depensa naman ni Chua ay ipinagtanggol siya ng kanyang abogado at sinabi nito na ang sulat na di umanong confession letter ni Chua ay isinulat noong June 2010, 1 taon bago ang nangyaring panlalason sa ospital. Sinabi nito sa harap ng jury na ang sulat ay parte ng counseling session ni Chua. Sinabi din nito na kahit sa sulat ay makikita ang estado ng pag-iisip ni Chua, ay hindi ito pwedeng gamitin o diretsang maglilink sa kanya sa nangyaring panglalason. Pero ang Crown Prosecutor ay inaharap ang kanilang malakas na ebidensya. Ipinakita nila na base sa records ng ospital, si Chua ang nagbabantay sa isa sa mga pasyente na namatay nang ito ay nagsimulang manghina. Idinagdag nila na kahit hindi ipinag-utos ng doktor, ay kinuhanan ni Chua ng glucose reading ang isang pasyente. Sinabi nito na ang protocol sa ospital ay kung ang pasyente ay kinuhanan ng sample, ang nakuhang sample ay dapat itapon. Pero ito ay di umanong itinago ni Chua dahil nakita ito sa storage room. Nang tinest nila ang kinuhang sample, ay nakakita sila ng glucose dahil hindi ito parte ng medication na iniutos ng doktor na i-administer sa pasyente. Dahil sa naging malaking issue ang nangyari kay Chua, ang mga Filipino ay inakusahan ng isang publishing company dahil sa di umanong hindi patas na pagtrato sa kaso dahil si Chua ay isang Filipino. Sumugod sila sa harap ng opisina ng publishing company dahil naglabas ito ng article na nagtatanong kung bakit ang NHS ay kumukuha pa rin ng mga Filipinong nurse. Pagkatapos ng protesta, hindi nakatulong sa imahe ng mga Filipino nurses sa UK nang lumabas ang report na dinoktor o peke pala ang mga diploma at mga requirements na ipinakita ni Chua. Lumalabas na hindi lamang pala siya nakapagtapos sa isa sa mga itinuturing na pinakamababa at hindi magandang eskwelahan. Pero si Chua ay kulang din ang credentials para makapagtrabaho bilang nurse sa UK. Ayon sa mga investigador mula sa UK na dumayo pa sa Pilipinas para imbestigahan ang background ni Chua, 2 nursing certificate nito ang maaaring peke o isa sa mga ito ang peke. Idinagdag nila na hindi pala kinuha ni Chua ang kanyang final exam. Isa sa mga requirements na kanyang eskwelahan ay kuhanan ng litrato ang bawat estudyante na nag-exam. At nadiskubre nila na ang lalaki sa litrato na may pangalang Victorino Chua ay hindi niya kamukha. Kaya iniisip ng mga investigador na nagbayad si Chua ng ibang tao para kumuha ng nursing exam para makapasa siya. Noong May 2015, pagkatapos ng 3 buwan na paglilitis, inabot ng 11 araw ang jury para magkasundo sa kanilang verdict. Hinatulan nilang guilty si Chua sa 2 counts of murder, 22 counts of attempted bodily harm, 7 attempts of administering poison, at 1 count of administering poison. At siya ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong.
What is the sentiment of the Filipinos upon hearing the conviction of this crime of Victorino Chua, specifically among the nurses? Yeah, basically, we are still in shock, and obviously, it's quite demoralizing for all of us. And as you can see, and you would notice in the network, in Facebook and in Twitters, and ito lang ang pinag-uusapan nila. And obviously, hindi lang Pilipino nagre-react, yung mga kasama namin mga British nurses as well. They reacted to about this incident because they're trying to defend us na isang kaso lang to. This is a very isolated case, and not to describe the whole Filipino as a community or as a Filipino migrant workers. Parang bangungot sa pamilya Chua nangyari kay Victorino. Hindi akalain na 67 anyos ng ina niyang si Aling Nita na hahantong sa kulungan ng anak na inaruga at sinuportahan niya. Pinakamasakit pang binansagang maladyablo at devil nurse ang kanyang anak. Parang natusok pa yung dibdib ko. Hindi ko naman po akala na gano'n ang sasabihin ng mga yun. Kung alam lang nila, napakabait yung anak ko na yan. Sabi ng pamilya, napakareliyoso ni Victorino. Kaya't hindi rin siya makapaniwala sa nakita umano ng pulisya na sulat na ginawa umano ni Victorino na sinasabing naging demonyo na ang anghel. At may mga bagay na dadalhin umano si Victorino sa kanyang hukay. Hindi ako naniniwala na gano'n na napasukan siya. Yung mga sinasabi nilang devil nurse. Papapatunayan namin na totoo lahat ng dokumento ng kuya ko. Ang department sa Stepping Hill Hospital ay nakatanggap ng pambabatikos dahil sa kapabayaan sa pag-check ng credentials ni Chua. Dahil dito, ang Chief Financial Officer o CFO ng ospital ay gumawa ng public apology at sinabi nito na hinigpitan na nila ang kanilang proseso. Sinabi niya na ang mga nag-a-apply mula sa ibang bansa ay kailangan ng ipakita ang mga orihinal na dokumento at mag-a-undergo na ang mga ito ng face-to-face interview at 2 test bago sila maging registered nurse sa UK. Sa ulat na nabasa ko na napublish noong 2015, ang nurse na si Rebecca Layton na unang pinagbintangan sa Panlalason ay nagtatrabaho sa isang nursing home. Hindi na siya gumagamit ng Facebook dahil sa pambabatikos na kanyang natanggap mula sa mga tao. Dahil sa nangyari, idinamanda niya ang Greater Manchester Police sa halagang £100,000 at nanalo siya. Inutusan ng judge na bayaran siya ng mga ito ng £8,000 at pati ang mga ginastos niya sa pagkuha ng mga abogado na £45,000 ang halaga ay dapat ding bayaran ng mga ito. Noong June 2015, ang abogado ni Chua ay nag-file ng petition to appeal para sa mas mababang sentensya. Pero 1 taon pagkatapos nilang mag-file ng appeal, ito ay dininay ng judge. As of this recording, si Chua ay itinatanggi pa rin na siya ang may sala sa nangyari. Sa kanyang huling salaysay, sinabi niya na siya ay inosente. Ang kanyang mga kapwa Filipino nurses sa UK, kanyang ina at ibang mga tao na alam ang lahat ng detalye ng kanyang kaso, ay sinasabi na inosente si Chua dahil walang nakitang fingerprints at walang CCTV footage na magpapatunay na siya ang nagtamper o nagbutas sa mga saline solution bag. Maging ang ibang mga tao ay hindi rin maiwasan na magtanong kung naging patas ba ang batas sa kanya. Ang ina ni Chua na si Juanita ay pumanaw na dahil sa kanyang cancer noong April 2007. At dahil sa kagustuhan kong malaman kung ano na ang update tungkol sa pamilya ni Chua sa UK pagkatapos siya makulong, ay nakakita ko ng isang post mula sa kanyang kapatid sa Facebook, 6 na taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung ito pa rin ang sitwasyon pero ayon sa kanya, hindi makadalaw ang pamilya ni Chua sa kanya sa bilangguan dahil sa banta na natatanggap ng mga ito mula sa mga social workers. Ayon sa kanya, natatakot ang asawa ni Chua na baka kunin ng NSPCC ang mga bata mula sa kanya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.